Guys, ano na, kamusta na? Nagbabalik si Coach Mariel, ang inyong ina ng mga batang pasaway sa Amazon. Ayan. Honestly, I really thought na hindi na ako makakapagturo. But because of the continuous requests and encouragement from my former students, especially those who have been waiting since last year, I finally decided to create and complete this online course. First, I want to thank all my former students who inspired me to go back to teaching. Sa panahon na nahihirapan sila, nakita ko yung growth nila, success stories, career progress. And alam nyo ba guys, ilang taon na nakalipas pero ayan pa rin sila. Ini-inform pa rin nila ako ng mga update nila or achievement nila. Lahat ng mga napundar nila or lahat ng mga result ng pagsusumikap nila. Lahat guys, kahit ang tagal na ng panahon or hindi naman sobrang tagal pero ayun, andiyan pa rin sila sa akin guys, and that reminded me why I started sharing my knowledge in the first place. This online course is based on my actual experience on Amazon catalog management, and everything here is practical and rooted in real workflows I personally use when handling Amazon catalog tasks. One of the most important parts of this online course is hands-on learning. Hindi ito concept explanations, may flat file exercises and exams para ma-experience mo talaga how to handle bulk files until you gain confidence and mastery doon sa part ng variations for intermediate. So, andun talaga yung pinaka process wherein magkakaroon ka talaga na hands-on. Pero for beginners, wala tayong mga assignment or etc. Kailangan kasi mag-focus muna kayo sa learnings, kung ano ba talaga sa Amazon, yung mga basic. And hindi na rin masyadong basic yon kasi ituturo ko na rin lahat ng mga ideas and information doon. Pero syempre, by level kasi yung understanding para hindi ma-overwhelm yung ating student. And I also focus this course on Amazon catalog management because I've seen growing demand of this skill and maraming hiring ngayon for catalog related roles. And this is one of the most in-demand skills in the Amazon VA industry. Fairness naman. This is also one of the areas where I believe AI cannot easily replace you because it requires attention to detail, patience, consistency, and problem-solving skills. Dito lumalabas yung real value ng isang Amazon catalog VA. So guys, pag-usapan natin yung mga topics per level. So we have beginner level. We have foundations of Amazon e-commerce and virtual assistants. Pag-usapan natin yung ano ba talaga si e-commerce? O bakit may e-commerce ka agad yan, Coach Mariel? So, teka lang, relax. So, kailangan natin maintindihan muna kung ano yung purpose ng e-commerce kay Amazon. And nakalagay dito na i-discuss ko ng maganda kung ano yung mga inputs and information na dapat yung malaman and tips. And yung mga learnings na yon which is natutunan ko siya habang tumatagal na nagwo-work as Amazon VA. And syempre, kailangan din natin matutunan yung Amazon Seller Central Fundamentals which is mayroong navigation. Latest yun guys, pinapaliwanag ko yung bawat area, purposes, and ano yung or function nila. And syempre kung ano yung mga common terminologies which is kailangan nyo talaga maunawaan bago kayo pumunta sa intermediate level or online course natin dito. And syempre, isa sa pinaka-importante sa lahat is yung handling ng mga catalog or product listing. Dito kasi sa Amazon, may mga specific dito. What I mean is, hindi ka naman totally ilalagay ka agad doon sa sales or sa business growth. Especially dito sa private label, focus sila doon sa mga bawat department. Merong mga areas or company na i-require ka na mag-overall. Pero, kadalasan talaga lalo sa mga large companies, ano sila, per department talaga ang process. Kasi alam niyo kung bakit. Organized kasi yung situation nila. So, ayaw nila na na-overwhelm. And actually, dito pa lang sa catalog, ubos na yung oras nyo rito, guys. So, kaya ito talaga yung pinaka-focus ko. Hindi na nga siya basta-basta maire-replace ng AI. Mahirap din siya basta-basta na i-perform ng ganun lang. Kailangan talaga meron kayong guide and instead of maghula lang kayo kung paano ipaproseso, wag. Kailangan talaga
mag-avail kayo ng mga ganitong paid online course kasi mabibigyan talaga kayo ng tamang structure, tamang process, best practices sa Amazon and syempre yung catalog para ma-avoid ninyong masira yung or ma-avoid masira yung mga product listing or trigger ng mas matinding problema sa account mismo. Okay, kasi kahit simpleng catalog lang ito yung pinaka root causes kung bakit made-deactivate yung account, bakit magkakaroon ng mga compliances, etc. So, by creating this online course, nandyan, ipoprovide kong pilit talaga kasi kailangan nyo talaga siyang maintindihan. So, beginner level, hindi naman siya super beginner. Hindi siya super basic. Kasi, yung explanation ko rito is kahit papano, malalim-lalim naman na. And for sure, after nitong sa beginner course pa lang is maiintindihan niyo na kung paano yung navigation sa Seller Central. Magkakaroon na kayo ng idea kung paano yun, paano makapag-create ng listing manually. And maiintindihan niyo yung structure talaga ng isang catalog. Maiintindihan niyo yung mga basic listing update dun sa Amazon or sa backend. And then, syempre, we have intermediate level, which is, eto na, yung medyo mahirap na part, which is nag-update tayo ng mga flat file. And alam niya, syempre, flat file yan. Wala tayong magagawa, hindi talaga pwede yung mga fake it till you make it sa flat file. Kasi kung flat file ka at mag-fake it till you make it ka, good luck. Okay? Kailangan talaga ni structure. Ayan, so I decided to create a parent-to-child variation and product structuring. So more on operations and product structuring talaga tayo dito. Kasi napaka-importante nito. Kapag hindi tayo systematic or structured when it comes sa pag-create ng isang catalog, hindi siya basta-basta maaayos. Okay? Pwedeng akala natin auto pero magugulat tayo. Naku, marami pa palang problem. So, sa pag-avail nito ng online course nito, mauunawaan nyo yung importance ng isang parent-to-child variation at paano pa ito makatulong sa business growth. And syempre, we have flat file and bulk listing operations. And isa-isahin natin yung bawat data and columns dun sa bulk file. Ganyan po ako kasistema. Alam ng mga student, kaya mga former students ko kung gaano ako ka-detailed mag-explain ng information kasi ayoko na ako sisisihin. Baka mamaya, coach, di ba sinabi ka? Teka lang, ito na po, paliwanag ko sa inyo. Wait lang, diba? Sanay ako na naiintindihan ko yung mga bawat steps kasi ayoko ng problema, ayoko mag-cause ng problem and gusto ko i-avoid ko kayo sa mga future problem na na-experience ko before kasi alam nyo guys, kung ako nga na-experience ko siya panahon nung time na hindi pa masyadong strict sa Amazon, what more pa ngayon? So, lahat ng mga techniques and strategy hindi na basta-basta and dapat talaga natututunan niya sa someone who is experienced talaga or may personal experience talaga sa Amazon. And syempre dito sa intermediate, makakatulong ito para mas magkaroon kayo ng chance na medyo tumaas ang inyong rate. So, yun. Maganda talaga maging part ng Amazon Catalog department. And then, dito naman sa advanced level, ayan na. Yung advanced level, medyo andyan yung mga problem talaga. Ito na yung mga hindi maiiwasan yung pagpasok mo talaga ng company, puro problema ng catalog. Usually, hindi ito pinapasama pero may mga company talaga na pinapasama na lang din. Depende po kung ano yung naging job description. So, kung sa job description is kasama yung pagre-resolve ng mga compliances and policies, relation, etc. So, wala tayong magagawa. Kailangan yung i-perform yun, okay? So, ito na, sa ating advance, ipoprovide ko yung mga error codes, policies and mga compliances, catalog policies and compliances, product detail page compliances, ano yung mga image compliance, brand compliance, review manipulation prevention, common catalog violation, variation compliance and policy enforcement, ano pa ba, lahat na halos. And then syempre mag-create ng mga support and troubleshoot process, tuturo ko sa inyo yan, okay? So Seller Central lang itong process ka na to. Kung Vendor Central ka, wala po ditong mag-a-apply masyado na mag-work sa end nyo kasi iba po yung process ng Vendor Central and as much as
Gusto ko man na maturuan kayo sa Vendor Central, yung iba ng mga student ko na naka-vendor na ngayon. Guys, hindi po ganun kadali yon, okay? Yung Seller Central is, meron akong Seller Central, and then, yun, makakapag turo ko mag-navigate kung paano yung proseso. Pero, vendor wala. Syempre dito sa advance, hindi lang pang-advance yung knowledge na i-share ko rito. So, this is a combination of, ulitin natin. So, sa beginner is for beginner lamang. Pwede na rin i-avail yung iba na gusto lang mag-try. And then intermediate, doon napapasok yung beginner na topic plus yung intermediate na topic. So, dalawang online course na yon sa intermediate. And then sa third, itong advanced, which is, ito talaga yung pinaka-recommended ko sa inyo. Bakit? Unang-una, mas maganda na kahit papano, makakatipid na kayo, kasi kung iisa-isahin niya, magkano rin yan. Okay lang sa akin, sige, avail nyo lang, para thank you, o diba? Syempre, dun sa advanced kasi, tatlo na siya eh. Merong kasama ng pang beginner, may kasama ng pang intermediate, and may kasama ng advanced. So, malaki yung advantage nito na kahit papano, andun na lahat tong area. And padali nyo nang makuha. So, just in case, yung iba kasi dito ang ginagawa, nandun na sila sa actualan, sinusundan nila yung step by step. Kaya na-appreciate ko talaga yung iba, coach. Ito, sinusundan ko step by step. Kumbaga, parang naka-Spotify na nga daw yung tema nila. Nakikinig na lang sila. And then, ina-apply nila. In fairness naman, mga expert na itong mga pasaway na bata noon, sila ay mga successful na ngayon. Okay? So, yung ating career readiness, which is yung pag-create ng mga preparations for client, expectations, etc. Ipoprovide ko na lang siya, either a bonus or under discretion ko pa yun. So, consider createan ko na lang ng free resource or what. It depends. So, malalaman nyo sa next announcement kung paano. But, I would say na beginner pa lang, sulit naman na kahit paano. Intermediate, wala na rin lugi. At kasi ito talaga yung mga kailangan nyo. And besides, may beginner topic and then meron na rin pang, beginner and pang intermediate. And then, syempre, yung third is mas malala, which is pang expert na. And dyan na talaga makikreate nyo na yung, or mapufulfill nyo na yung mga wishes ninyo na gusto nyong read. And ayun nga guys, and good luck. Good luck, and I hope na maging successful lahat. And alam nyo naman ako, as a coach, and alam ng mga student ko to, na lahat ng mga achievements sila, ako yung number 1 na masaya para sa kanila. Kasi alam nyo kung bakit. Lahat ng mga effort, lahat ng pagod ko ng pag-explain, and syempre, hindi kasi basta-basta mag-explain ng mga topic, and ayoko yung basta lang ako mag-create ng information. Kailangan based on my actual experience. Okay? And natutuwa ako na nakikita ko yung progress ng mga student ko. It means na pinapahalaga nila talaga yung lessons. And if you take this seriously and apply everything step by step, the opportunity can range from 25,000 to 125,000 per month depending on your skills, experience, and clients. During my coaching days, we had around 85% hiring success rate, not because of shortcuts, but because students help themselves. Nag-invest talaga sila ng time, effort, and focus para talagang matutunan at ma-apply ang lessons. And this course is created exclusively, ayun, naulit ko nga, for Filipino VA and aspiring VAs, delivered in Taglish as requested para mas madaling maintindihan at mas madaling ma-apply nga naman sa real work. If you are ready to learn in a specialized Amazon skills, build your confidence, and start your VA journey, welcome to Amazon Catalog Mastery Course.